Humatak ang maso ng hukom sa madilim na kahoy na mesa at ang tunog ay umaling-awngaw sa aking mga buto na parang alingaw-ngaw ng lahat ng taon na nabuhay ako sa katahimikan. Narito ako, si Eleanor Vance, 67 taong gulang, nakaupo sa malamig na silid-hukuman na ito habang ang aking mga kulubot na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang dilaw na sobrang iningatan ko sa loob ng 13 taon. Ang tibok ng puso ko ay napakalakas na natatakot akong marinig ito ng lahat. Sa tapat ko ay ang aking anak na si Valerie, suot ang kanyang eleganteng damit, kasama ang kanyang abogadong may pulang kurbata na nakaturo sa akin na para bang ako ay isang kriminal. Nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata, isang galit na hindi ko maintindihan, o baka naman naiintindihan ko ng lubusan. Sa tabi niya, sinusuri ni Attorney Mark Sullivan ang ilang mga papel na may kumpiyansa ng isang taong naniniwalang nasa panig nila ang katotohanan. "Your Honor," sabi ni Valerie, nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. 13 taon na pong nasa poder ng nanay ko ang mga anak ko nang wala ang aking pahintulot. Ito po ay maituturing na parental kidnapping. Hindi ko kailanman siya pinahintulutang kunin sila. Ang kanyang mga salita ay parang matutulis na punyal na tumutusok. Kidnapping. Ang salitang iyon ay tumago sa dibdib ko at bumaon ng malalim kung saan ko itinatago ang lahat ng sakit ng isang ina. Lumingon ako at nakita ko ang aking 3 apo, si Arthur, 20 taong gulang, si Emily, 18 taong gulang, at si Andrea, 16 na taong gulang, na nakaupo sa ikatlong hanay. Maputla ang kanilang mga mukha, litong-lito, na para bang nanonood sila ng isang pelikulang hindi nila naiintindihan. Si Judge Theodore Mason, isang lalaking may uban na at pagod na mga mata, ay tinitingnan ako sa ibabaw ng kanyang salamin. "Ginang Vance, ano po ang masasabi ninyo sa mga akusasyong ito?" Humigpit ang pagkakahawak ng aking mga daliri sa sobre. Nasa loob nito ang mga patunay ng isang katotohanang matagal ko nang itinatago, pinoprotektahan na parang isang kayamanan o isang sugat na hindi maghilom. "Your Honor," sabi ko, nanginginig ang boses, "hindi po ako nang kidnap ng sinuman. Pinalaki ko lang po ang mga batang inabandona ng sarili kong anak sa aking pintuan." "Kasungalingan yan," sigaw ni Valerie, tumayo. "Hindi ko sila inabandona. May problema ako sa pag-iisip. Kinailangan ko ng pansamantalang tulong." Pinakalma siya ng kanyang abogado sa isang kumpas ng kamay. "Your Honor, ang kliyente ko po ay naospital dahil sa matinding postpartum depression. Kinailangan niya ng agarang medikal na atensyon. Sinamantala ni Ginang Vance ang kahinaang iyon para kunin ang mga bata at ilayo sila sa kanilang tunay na ina." Ramdam ko ang bulungan sa buong silid-hukuman. Ang ilang mga tao sa manonood ay tumatango na para bang napagdesisyonan na nila kung sino ang biktima sa kwentong ito. Pero alam ko ang katotohanan. Isinabuhay ko ito araw-araw sa loob ng 13 taon. Madaling araw, lagnat, takdang aralin, at mga yakap kapag umiiyak sila, hinahanap ang kanilang ina. "Ginang Vance," sabi ng hukom sa mas malumanay na tono, "naiintindihan ko pong naging mahirap ang pag-aalaga sa inyong mga apo, pero kung ang tunay na ina na po ang humihiling ng kustodya, sa lahat po ng paggalang, Your Honor," putol ko, mas matatag ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. "May mga bagay na kailangang malaman ng hukumang ito bago gumawa ng anumang desisyon." Itinaas ko ang dilaw na sobre at hinawakan ito ng mataas. Isang simpleng kilos, ngunit nakita kong nanlaki ang mga mata ni Valerie sa tila takot. "Dito, mayroon akong mga dokumento na ganap na magbabago sa usapang ito." Sumandal pasulong ang hukom. "Anong klaseng mga dokumento?" "Patunay kung ano talaga ang nangyari 13 taon na ang nakalipas. Patunay kung bakit narito ang anak ko ngayon. At hindi ito dahil sa pagmamahal ng isang ina." Bahagyang nanginginig ang boses ko, hindi sa takot, kundi sa isang damdaming hindi ko mapangalanan. Namutla si Valerie. "Ma, wag mo namang gawin to, parang awa mo na." "Ang alin, anak? Ang sabihin ang katotohanan?" Tumikhim si Attorney Mark Sullivan. "Your Honor, sinusubukan lang ni Ginang Vance na ilihis ang usapan mula sa pangunahing issue.
Ang mga dokumento mula sa nakaraan ay hindi nagbabago sa katotohanang may legal na karapatan ang kliyente ko sa kanyang mga anak. Sa kabaligtaran, sabi ko, diretsong nakatingin sa mga mata ng aking anak. Ang mga dokumentong ito ang nagpapaliwanag kung bakit tayo narito ngayon. Ang mga ito ang nagpapaliwanag kung bakit pagkatapos ng 13 taon ng ganap na pananahimik ng hindi pagpapadala ng kahit $1 para sa gastusin ng kanyang mga anak nang hindi man lang pagtawag tuwing Pasko, bigla na lang sumulpot ang anak ko kasama ang isang abogado. Ang katahimikan sa silid ay mabigat, tulad ng hangin bago ang isang bagyo. Naririnig ko ang pagkabog ng aking puso, ang kaluskos ng mga papel na kinakabahang inaayos ng abogado, ang hirap na paghinga ng aking mga apo sa likuran ko. Tinitigan ako ng hukom. Ginang Vance, ipinapahiwatig niyo po bang may mga nakatagong motibo sa kasong ito? Wala po akong ipinapahiwatig, Your Honor. Sinasabi ko pong mayroon. Nagtama ang aming mga mata ni Valerie at nakita ko sa kanya ang parehong ekspresyon na mayroon siya noong bata pa siya kapag nahuhuli ko siya sa kalokohan. At lahat ng iyon ay nakadokumento rito. Ma, bulong ni Valerie, please, pag-isipan mo ang ginagawa mo. 13 taon akong nag-isip, sagot ko. 13 taon ng mga gabing walang tulog kapag nilalagnat si Arthur. 13 taon ng mga pulong sa eskwelahan kung saan ako lang ang nag-iisang miyembro ng pamilya na naroroon. 13 taon na naghihintay sa tawag mo na hindi kailanman dumating. Dahan-dahang hinampas ni Judge Mason ang kanyang maso. Ginang Vance, handa po ba kayong iharap ang mga dokumentong ito bilang ebidensya sa kasong ito? Tiningnan ko ang sobre sa aking mga kamay. Nasa loob nito ang mga sulat na isinulat ni Valerie sa akin, ang mga larawang itinago ko, ang mga resibong inipon ko at may isa pa. Isang bagay na kahit ang mga apo ko ay hindi alam na mayroon ako, isang bagay na magbabago sa lahat. Opo, Your Honor, handa na po ako. Tumango ang hukom at sandaling tumigil para tingnan ang kanyang agenda. Kung gayon, Ginang Vance, bago natin suriin ang mga dokumentong iyan, nais ko munang marinig ang inyong buong salaysay. Sabihin ninyo sa amin kung ano ang nangyari 13 taon na ang nakalipas. Pumikit ako sandali at dinala ang sarili pabalik sa araw na iyon na nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Isang maulang Martes iyon noong Oktubre. Nasa maliit kong kusina ako, naghahanda ng tsaa para pakalmahin ang aking nerbiyos matapos ang isang appointment sa doktor kung saan kinumpirma na lumalala na ang aking arthritis. Tapos, narinig ko ang mga katok sa pinto, malapit nang magtanghali. Nagsimulang lumambot ang boses ko sa alaala. Dumating si Valerie sa aking pintuan kasama ang 3 bata. 7 taong gulang si Arthur, 5 si Emily, at halos 3 pa lang si Andrea. Marumi sila, gusot ang kanilang mga damit, at ang mga maliliit ay umiiyak sa gutom. Tiningnan ko ang aking mga apo. Binigyan ako ni Arthur ng isang malungkot na ngiti na para bang naaalala niya ang mga bahagi ng araw na iyon. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Emily at si Andrea, ang aking munting Andrea, ay niyakap ang kanyang sarili tulad ng ginagawa niya noong bata pa siyang takot. Pumasok ang anak ko sa bahay ko na parang isang bagyo, patuloy ko. May dala siyang isang plastic bag na may ilang damit ng mga bata, lahat magulo, walang malinis. Sabi niya sa akin, "Ma, kailangan kong iwan muna sila sa'yo. Ilang linggo lang naman hanggang maayos ko ang mga problema ko." Ibinaba ni Valerie ang kanyang tingin. May ibinulong sa kanya ang kanyang abogado, ngunit hindi siya tumugon. Alam kong naaalala niya ang araw na iyon nang kasing linaw ko. Tinanong ko siya kung anong mga problema, kung kailangan niya ng tulong pinansyal, kung may nangyari sa ama ng mga bata, pero paulit-ulit lang niyang sinasabi na babalik din siya agad. Binigyan niya ang bawat isa ng mabilis na halik at umalis. Tumakbo ang mga bata sa bintana, sumisigaw, "Mommy! Mommy!" Pero nakasakay na siya sa taxi at wala na. Ganap ang katahimikan sa silid. Ramdam ko ang pagbagal ng paghinga ng mga tao na para bang may pinipigilan sila. Nang gabing iyon, tinanong ako ni Arthur kung kailan babalik ang nanay niya. Sinabi kong malapit na. Umiyak si Andrea dahil gusto niya ang teddy bear niya na naiwan sa bahay ni Valerie.
Si Emily, ang aking matamis na Emily, ay tinulungan akong maghanda ng hapunan gamit ang kanyang maliliit na kamay na para bang naiintindihan niyang responsibilidad ko na ngayong panatilihing buo ang lahat. Medyo nabasag ang boses ko at uminom ako ng tubig mula sa basong inabot sa akin ng court officer. Lumipas ang mga araw tapos mga linggo. Hindi ko alam kung saan nakatira si Valerie dahil lumipat na siya. Wala akong telepono para tawagan siya. Araw-araw siyang tinatanong ng mga bata. Nagsimulang umihi sa kama si Arthur sa gabi. Halos isang buwan hindi nagsalita si Emily at si Andrea, ang aking munting Andrea, ay nagkaroon ng ubong hindi gumagaling. Tiningnan ko si Valerie na hindi mapakali sa kanyang upuan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinaglalaruan ang isang singsing sa kanyang daliri. Nagpasya akong i-enroll sila sa eskwelahan malapit sa bahay ko. Kinailangan ko ang kanilang mga dokumento, ang kanilang mga birth certificate. Pumunta ako sa dating address ni Valerie at sinabi sa akin ng mga kapitbahay na umalis siya sa apartment nang hindi nagbabayad ng 3 buwang upa. Inabot sa akin ng may-ari ng apartment ang isang kahon ng mga bagay na iniwan ng anak ko, kasama na ang ilang papel ng mga bata. Nagnotes si Judge Mason. Sinubukan niyo po bang i-report ang sitwasyon sa mga awtoridad? Your Honor, akala ko po kasi pansamantala lang. Nagkaproblema na dati si Valerie, pero hindi niya pa kailanman tuluyang inabandona ang kanyang mga anak. Naniwala akong babalik siya. Bukod pa roon, ano ang sasabihin ko? Na iniwan ng anak ko ang mga anak niya sa akin at hindi na bumabalik. Sa sandaling iyon, walang krimen. Isang ina na iniwan ang kanyang mga anak sa kanilang lola. Huminto ako at diretsong tiningnan si Valerie. Pero lumipas ang mga buwan tapos mga taon. Naging 8 taong gulang si Arthur at tinanong niya kung pwede niyang imbitahan ang nanay niya sa party niya. Sinabi kong susubukan naming hanapin siya. Nagsimulang mag-first grade si Emily. At nang tanungin ng guro kung sino ang mga magulang niya, itinuro niya ako at sinabing, siya po ang nanay ko, si Eleanor. Nagbanta ng tumulo ang mga luha, pero pinigilan ko. Hindi pa oras para umiyak. Oras na para mag-alala. Dumami ang mga gastusin. Ang pensyon ko ay halos hindi sapat para sa akin lang. At bigla, kailangan kong pakainin, damitan, at pag-aralin ang 3 bata. Ibinenta ko ang ilang alahas na naipon ko. Nagtrabaho ako bilang tagalinis ng bahay tuwing weekend. Isang kapitbahay, si Ginang Elma Jensen, ang tumulong sa akin sa pagbabantay sa mga bata kapag pumapasok ako sa trabaho. Tumingala ang hukom nang marinig ang pangalang Jensen. May kaugnayan po sa akin? Kapatid ko po siya, Your Honor, sagot ko. At maaari siyang tumestigo sa lahat ng pinagdaanan namin noong mga unang taon. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Valerie at ang kanyang abogado. Hindi nila inaasahan ito. Nang mag-5 taong gulang si Andrea, nagkaroon kami ng krisis. Nagkaroon siya ng pneumonia at kinailangan naming i-ospital siya. Humingi ang mga doktor ng health insurance, pahintulot ng magulang, mga dokumentong wala ako. Doon ako nagpasyang dumaan sa legal na proseso para makuha ang pansamantalang kustodya ng mga bata. Naging mas matatag ang boses ko. Kumuha ako ng abogado gamit ang kaunting naipon kong natitira. Nagkakahalaga ito ng $800 na wala ako, pero kailangan. Sinubukan ng abogado na hanapin si Valerie para ipaalam sa kanya ang proseso ng kustodya. Nag-publish kami ng mga abiso sa dyaryo ayon sa hinihingi ng batas. Walang sino man ang sumagot. Nakuha niyo po ba ang legal na kustodya? Tanong ng hukom. Opo, Your Honor. 10 taon na ang nakalipas, ipinagkaloob sa akin ng korte ring ito ang legal na kustodya ng aking 3 apo. Nasa akin po ang lahat ng dokumento. Sa loob ng 3 taon, inatasan kami ng batas na patuloy na hanapin ang tunay na ina. Hindi siya kailanman nagpakita, hindi tumawag, hindi nagpadala ng kahit $1. Biglang tumayo si Valerie. May sakit ako, may depression ako, hindi ko sila kayang alagaan sa ganoong estado. Maupo po kayo, mariing utos ng hukom. Tapos, tiningnan niya ako. Magpatuloy po kayo, Ginang Vance. Lumaki ang mga bata sa akin. Nagtapos si Arthur ng high school na may karangalan. Nanalo si Emily sa mga paligsahan sa tula. Natutong tumugtog ng gitara si Andrea at bumuo ng banda sa eskwelahan. Dinala ko sila sa therapy kapag kailangan nila.
Dinala ko sila sa doktor para sa mga bakuna sa lahat ng kanilang school events. Ipinagdiwang ko ang bawat kaarawan, bawat tagumpay, bawat mahalagang sandali ng kanilang buhay. Tiningnan ko ang aking mga apo at nakita kong tumango si Arthur na may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko sila kailanman sinungalingan tungkol sa kanilang ina. Palagi kong sinasabi sa kanila na mahal sila nito pero hindi sila kayang alagaan sa panahong iyon. Ipinakita ko sa kanila ang mga litrato niya noong mga sanggol pa sila. Inipon ko ang bawat drawing na ginawa nila para sa kanya. Umaasang babalik siya. At hindi sila nagkaroon ng kontak sa kanya sa loob ng lahat ng mga taong ito? Tanong ng hukom. Ni minsan, Your Honor, hanggang 2 buwan na ang nakalipas nang sumulpot siya sa aking pintuan kasama ang kanyang abogado at isang demanda para sa kustodiya. Sumandal pasulong ang hukom. 2 buwan? At ano ang nagbago pagkatapos ng 13 taon ng ganap na pagkawala? Bahagya akong ngumiti dahil narito na ang bahaging ayaw malaman ni Valerie. Itinaas ko ang dilaw na sobre. Ang sagot na yan, Your Honor, ay nasa mga dokumentong ito. Iniabot ni Judge Theodore Mason ang kanyang kamay sa akin. Ginang Vance, maaari po ba kayong lumapit at iharap ang mga dokumentong nabanggit ninyo? Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ang pagtutol ng aking mga tuhod dahil sa arthritis, ngunit mas malakas ang aking determinasyon kaysa sa anumang pisikal na sakit. Naglakad ako patungo sa stand habang mahigpit na hawak sa dibdib ang dilaw na sobre. Naririnig ko ang kinakabahang pag-click ng takong ni Valerie sa sahig na kahoy. Your Honor, sabi ni Attorney Mark Sullivan tumayo, hinihiling ko pong suriin muna ng depensa ang anumang dokumentong ipapakita bago ito tanggapin bilang ebidensya. Siyempre, sagot ng hukom. Ginang Vance, ibigay po ang mga dokumento sa clerk para masuri ng magkabilang panig. Maingat kong binuksan ang sobre na para bang ito ay isang baul ng kayamanan na matagal kong pinrotektahan. Bahagyang nanginginig ang aking mga daliri hindi sa takot kundi sa emosyon na sa wakas ay lalabas na ang katotohanan. Nasa loob ang mga litrato, sulat kamay, resibo at ilang nakatuping papel na siyang puso ng kwentong ito. Magsimula tayo rito, sabi ko, inilabas ang isang bungkos ng mga litrato na tinalian ng pulang laso. Ito ang mga litratong kinuha ko noong araw na iniwan ni Valerie ang mga bata sa akin. Kinuha ng clerk ang mga litrato at ipinasa sa hukom na isa-isang tiningnan ang mga ito. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon, naging mas seryoso. Ilarawan niyo po kung ano ang nakikita namin sa mga larawang ito, Ginang Vance. Ang unang litrato ay nagpapakita kay Arthur na may marumi at punit na damit. Makikita niyong butas ang suwelas ng kanyang sapatos. Ang pangalawa ay kay Emily na may mga tuyong marka ng pagkain sa muka at gusot na buhok. Ang pangatlo ay kay Andrea, ang aking munting Andrea, na nakasuot ng diaper na halatang ilang oras nang hindi napapalitan. Tinakpan ni Valerie ang kanyang mukha ng mga kamay. May ibinulong sa kanya ang kanyang abogado, ngunit paulit-ulit siyang umiling. Your Honor, patuloy ko, kinuha ko ang mga litratong ito dahil gusto kong idokumento ang kalagayan ng mga bata pagdating nila sa bahay ko, hindi para gamitin laban sa kanya, kundi dahil pinayuhan ako ng isang kapitbahay na nurse na mahalagang magtago ng talaan ng lahat. Ipinasa ng hukom ang mga litrato sa abogado ni Valerie na mabilis na sinuri ang mga ito at ipinakita sa kanyang kliyente. Nakita kong mariing ipinikit ni Valerie ang kanyang mga mata na para bang sinusubukang burahin ang mga alaalang iyon. Ngayon, sabi ko, inilabas ang pangalawang grupo ng mga dokumento. Ito ang mga sulat na isinulat ni Valerie sa akin sa unang 6 na buwan pagkatapos niyang iwan ang mga bata. Kinuha ng hukom ang mga sulat at agad napansin ang sulat kamay. Ito po ay sulat kamay ng inyong anak? Opo, Your Honor. Kahit saan, makikilala ko ang sulat kamay niya. Tumingin ako kay Valerie. Sabihin mo sa hukom kung ano ang sinasabi ng mga sulat na iyan, anak. Nanatiling tahimik si Valerie, ngunit kinuha ng kanyang abogado ang mga sulat at sinimulang basahin. Kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon habang nagbabasa. Your Honor,
Sabi ko ng may malinaw na boses. Sa unang sulat na may petsang 3 linggo matapos niyang iwan ang mga bata, isinulat ni Valerie sa akin na nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Javier Dawson at lilipat na siya kasama nito sa ibang lungsod. Nakiusap siyang alagaan ko muna ang mga bata dahil ayaw pa ng bago niyang partner ng agarang responsibilidad sa pamilya. Ang katahimikan sa silid ay napakalalim na maririnig mo ang pagbagsak ng isang karayom. Lahat ng mata ay nakatuon kay Valerie na nagsimula ng umiyak ng tahimik. Sa pangalawang sulat, patuloy ko, ipinapaalam niyang buntis siya sa anak ni Javier at hindi na siya makakabalik para sa mga bata dahil nagbanta raw itong iiwan siya kung dadalhin niya ang mga pasanin mula sa nakaraan sa kanilang bagong buhay. Buntis? Tanong ng hukom ng may pagkagulat. Opo, Your Honor. Nagkaroon ng isa pang anak ang aking anak kay Javier Dawson, isang batang lalaki na ngayon ay 12 taong gulang na at kasama nilang nakatira. Isang anak na kaya niyang palakihin dahil kumbinyente ito sa bago niyang relasyon. Nagpalitan ng gulat na tingin sina Arthur, Emily at Andrea mula sa kanilang mga upuan. Bago ito sa kanila. Hindi ko sinabi sa kanila na may kapatid sila sa ina dahil ayaw ko silang masaktan pa. Sa ikatlong sulat, tumigas ang boses ko. Hiniling ni Valerie na pirmahan ko ang ilang papel na opisyal na tumatalikod sa anumang karapatan niya para makapagsimula siya ng bagong buhay nang walang legal na komplikasyon. Inalok niya ako ng $500 para sa mga nagastos ko sa kanyang mga anak hanggang sa puntong iyon. Namutla si Attorney Mark Sullivan. Malinaw na hindi kasama sa bersyon ng kanyang kliyente ang impormasyong ito. At pinirmahan niyo po ba ang mga papel na yon? Tanong ng hukom. Hindi po, Your Honor. Sumulat ako pabalik at sinabing, ayoko ng pera niya, pero kung talagang gusto niyang maglaho sa buhay namin, dapat gawin niya ito ng tuluyan. Sinabi kong huwag na siyang makipag-ugnayan sa amin hanggang sa tunay na siyang handang maging isang ina. Kinuha ko ang isa pang dokumento mula sa sobre. Ito ang kanyang sagot sa sulat ko, ang huling komunikasyon namin sa loob ng 13 taon. Binasa ng hukom ang dokumento at kitang-kita ang pagtigas ng kanyang ekspresyon. Ginang Vance, maaari niyo po bang basahin ng malakas kung ano ang sinasabi ng sulat na ito? Kinuha ko ang papel na may nanginginig na mga kamay, ngunit matatag at malinaw ang aking boses. Sige, hindi na kita gagambalain pa. Alagaan mong mabuti ang mga bata dahil may sarili na akong pamilya ngayon. Kung may magtanong man, sabihin mong kinailangan ng nanay nila na magtrabaho sa malayo. Ayokong masaktan pa sila. Lubos na gumagalang Valerie. Agos ang luha sa mga pisngi ng aking mga apo. Tumayo si Arthur mula sa kanyang upuan na parang lalapit sa akin. Ngunit pinigilan siya ni Emily, hinawakan ang kanyang braso. Your Honor, sabi ko, itinatabi ang sulat. Sa loob ng 13 taon, iginalang ko ang desisyong iyon. Hindi ko hinanap ang anak ko. Hindi ko sinubukang makipag-ugnayan sa kanya. Pinalaki ko ang kanyang mga anak ng may pagmamahal gamit ang kakarampot na yaman na mayroon ako, umaasang balang araw ay magmamature siya at babalik sa tamang dahilan. At bakit po kayo naniniwalang nagbalik siya ngayon? Tanong ng hukom. Malungkot akong ngumiti habang kinukuha ang huling dokumento mula sa sobre. Dahil 3 buwan na ang nakalipas, Your Honor, ang kapatid kong si Arthur Vance, tiyuhin ni Valerie, na nakatira sa Texas at walang mga anak, ay pumanaw. Sumandal pasulong ang hukom ng may panibagong interes. At ano po ang kinalaman niyan sa kasong ito? Ang kapatid ko po, Your Honor, ay nag-iwan ng malaking mana sa bawat apo niya, $50,000 sa kabuuan para kina Arthur, Emily at Andrea. Mas lumakas ang pag-iyak ni Valerie at tila pinag-iisipan na ng kanyang abogado na iwanan ang kaso. Ngunit ang mana, patuloy ko ng may matatag na boses, ay makukuha lamang ng mga bata kung sila ay nasa ilalim ng kustodya ng isang direktang kamag-anak, ibig sabihin ang kanilang ina o lola. At ako, bilang kanilang kasalukuyang legal na tagapag-alaga, ay sinimulan na ang mga proseso para makuha nila ang perang iyon pagdating nila sa tamang edad. Tinitigan ako ng hukom. Ipinapahiwatig niyo po ba na bumalik si Ginang Valerie Vance para lamang makuha ang mana ng kanyang mga anak?
Kinuha ko ang huling papel mula sa sobre. Ito ay kopya ng isang legal na dokumento na mahirap kunin. Your Honor, ito po ay isang pribadong ulat na ipinagawa ko tungkol sa mga aktibidad ng aking anak sa mga nakaraang buwan. Ipinapakita nito na eksaktong 2.5 buwan na ang nakalipas, kinuha niya ang serbisyo ni Attorney Mark Sullivan at sinimulang imbestigahan ang mana ng aking kapatid. Biglang tumayo ang abogado ni Valerie. Objection, pribado at illegal po ang imbestigasyong iyan. Ganap na legal, kalmado kong sagot. Kumuha ako ng isang lisensyadong private investigator matapos biglang sumulpot ang anak ko sa aking pintuan na may mga legal na banta. May karapatan akong protektahan ang aking mga apo. Hinampas ng hukom ang kanyang maso. Order in the court. Tiningnan niya ako na may ekspresyong naghahalo ng paggalang at pag-usisa. Ginang Vance, mayroon pa po bang laman ang sobreng yan na dapat malaman ng korte? Tiningnan ko ang sobre na ngayon ay mas magaan na sa pakiramdam, ngunit alam kong hawak pa rin nito ang pinakamahalagang lihim sa lahat. Opo, Your Honor, mayroon pa po. Isang bagay na kahit ang aking mga apo ay hindi pa alam. Inayos ni Judge Theodore Mason ang kanyang salamin at tiningnan ako ng may bagsik na hindi pa niya ipinakita kanina. Ginang Vance, ano pa ang nilalaman ng sobreng iyan na itinuturing ninyong mahalaga sa kasong ito? Hinanap ng aking mga daliri ang huling dokumento na nakatago sa ilalim ng dilaw na sobre. Ito ay isang papel na ilang beses nang natupi, naninilaw na sa paglipas ng panahon, ngunit naglalaman ng pinakamahalagang salita sa kwentong ito. Gayunpaman, bago ito ihayag, alam kong mayroon akong dapat gawin. Your Honor, bago ko ipakita ang huling dokumentong ito, nais ko sanang pakinggan ng korte ang aking mga apo. Naniniwala po akong makatarungan lamang na ipahayag nila ang kanilang sariling opinyon tungkol sa sitwasyong ito. Umayos ng upo si Valerie na may pag-asa sa kanyang mga mata. Mabilis na tumango ang kanyang abogado, si Mark Sullivan. Your Honor, sumasang-ayon po ang kliyente ko. May karapatan ang mga menor de edad na ipahayag ang kanilang mga kagustuhan. Pinag-isipan ng hukom ang hiling. Kung gayon, Arthur Vance, pakiusap lumapit sa stand. Dahan-dahang tumayo ang aking panganay na apo. Sa edad na 20, si Arthur ay isang matangkad at payat na binata na may matatalinong mata ng kanyang lolo at ang pagiging sensitibo na minana niya sa aming pamilya. Naglakad siya patungo sa stand na may sinusukat na mga hakbang na para bang bawat kilos ay nangangailangan ng sadyaang desisyon. Arthur, sabi ng hukom sa malumanay na boses, naiintindihan kong napakahirap ng sitwasyong ito para sa iyo. Gusto kong malaman mo na malaya kang magsalita. Naaalala mo ba ang iyong tunay na ina? Napalunok si Arthur at sumulyap sandali kay Valerie bago sumagot. Opo, Your Honor. Meron po akong ilang malabong alaala. Naaalala ko pong napakagulo sa bahay. Naaalala ko pong minsan wala kaming pagkain at bigla na lang darating si Lola Eleanor na may dalang mga bag mula sa grocery. Naaalala ko ang araw na dumating kami sa bahay niya at pinaliguan niya kami, binigyan ng malinis na damit at ipinagluto ng sopas na manok. At ano ang nararamdaman mo tungkol sa pagkawala ng iyong ina sa loob ng mga taong ito? Pumikit sandali si Arthur. Your Honor, sa mahabang panahon po, galit ako. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi bumalik si Mama. Ang mga kaibigan ko sa eskwela ay may mga magulang na sumusundo sa kanila, na nanonood ng kanilang mga laro sa soccer, na tumutulong sa kanilang takdang aralin. Ako, meron akong si Lola Eleanor, na may 2 trabaho para suportahan kami at hindi pa rin lumiban sa kahit isang pulong sa eskwela. Pinanood kong tahimik na umiyak si Valerie, ngunit nagpatuloy si Arthur nang may pagka-matured na dumudurog sa aking puso. Nang mag-15 anyos ako, nawala ang galit ko. Naintindihan kong isinakripisyo ng lola ko ang kanyang kapayapaan, kalusugan at mga naipon para sa amin. Naintindihan kong wala siyang obligasyong palakihin kami, ngunit ginawa niya ito dahil mahal niya kami. At ngayong bumalik na ang iyong tunay na ina at humihiling ng kustodya, ano ang nararamdaman mo? Diretsong tiningnan ni Arthur si Valerie.
Ma, kung maaari kitang tawaging ganyan, masaya akong malaman na maayos ka na. Masaya akong malaman na nalampasan mo ang iyong mga problema, pero hindi ko maaaring ipagkunwari na hindi nangyari ang 13 taon na ito. Hindi ko maaaring ipagkunwari na hindi masakit malaman na bumuo ka ng ibang pamilya habang kami ay lumalaki na iniisip kung ano ang nagawa naming mali. Ganap ang katahimikan sa silid. Mas lumakas ang pag-iyak ni Valerie. "Saan mo gustong tumira, Arthur?" tanong ng hukom. "Your Honor, nasa legal na edad na po ako. Kaya ko nang gumawa ng sarili kong desisyon, pero kung makakatulong ang sagot ko para maprotektahan ang aking mga nakababatang kapatid, malinaw po ang sagot. Gusto kong manatili sa lola ko, si Eleanor. Siya ang nagpalaki sa amin, ang nagmamahal sa amin ng walang kondisyon, ang hindi kailanman kami iniwan." Bumalik si Arthur sa kanyang upuan at tinawag ng hukom si Emily. Naglakad patungo sa stand ang aking 18 taong gulang na apo ng may grasya na laging katangian niya, ngunit nakikita ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. "Emily, nasa legal na edad ka na rin. Ano ang iyong pananaw sa sitwasyong ito?" Huminga ng malalim si Emily bago magsalita. "Your Honor, meron po akong mas malinaw na mga alaala kaysa kay Arthur dahil medyo mas matanda ako noong lumipat kami sa lola ko. Naaalala ko pong madalas umiyak ang aking tunay na ina. Naaalala ko pong minsan ay nakahiga lang siya sa kama buong araw at kami ang nag-aalaga sa aming mga sarili." Sumigaw si Valerie mula sa kanyang upuan. "May sakit ako! May postpartum depression ako!" Pinatahimik siya ng hukom ng isang matigas na tingin. "Pakiusap, hayaan ninyong matapos ang dalaga." Nagpatuloy si Emily. "Naiintindihan ko pong may sakit ka, Ma, pero naaalala ko rin ang araw na dumating kami sa bahay ni Lola Eleanor. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nagtanong sa amin kung kumain na kami. May nagbasa sa amin ng mga kwento bago matulog. May nagsabi sa aming magiging maayos ang lahat." Tumulo ang luha sa aking mga pisngi habang pinapakinggan ang mga salita ng aking apo. Dinala kami ni Lola Eleanor sa psychologist kapag mayroon kaming mga bangungot. In-enroll niya kami sa mga extracurricular activities para hindi kami makaramdam na iba kami sa ibang mga bata. Noong 14 na taong gulang ako at na-diagnose na may juvenile diabetes, nag-aral siya tungkol sa nutrisyon, sa pagsukat ng glucose, sa lahat ng kailangan niyang malaman para alagaan ako. Nag-notes ang hukom habang nagsasalita si Emily. "At tungkol sa pananatili sa iyong tunay na ina o sa iyong lola?" "Your Honor, isang estranghero po sa akin ang aking tunay na ina. Alam kong kadugo ko siya, pero si Lola Eleanor ang kasama ko sa aking pagkabata, pagdadalaga, mga takot at mga pangarap. Madali lang po ang desisyon." Sa wakas, tinawag ng hukom si Andrea. Ang aking bunsong apo, 16 na taong gulang, ay lumapit sa stand ng may determinasyon na laging katangian niya. Siya ang pinakakamukha ko sa pisikal, ngunit mayroon siyang mapusok na espiritu na nagpapaalala sa akin kay Valerie noong bata pa ito. "Andrea, ikaw ay menor de edad, ngunit napakahalaga ng iyong opinyon sa korte. Ano ang naaalala mo sa iyong buhay bago ka tumira sa iyong lola?" Tiningnan ni Andrea si Valerie na may ekspresyong hindi ko mabasa. "Your Honor, napakaliit ko pa po noon, pero may mga naaalala ako. Naaalala ko pong nagugutom ako. Naaalala ko pong umiiyak ako at walang lumalapit. Naaalala ko ang amoy ng bahay kung saan kami nakatira. Amoy ng kalungkutan at pag-abandona." Napayukod si Valerie na para bang pisikal na suntok ang mga salita ng kanyang bunsong anak. "Pero naaalala ko rin," patuloy ni Andrea, "ang unang araw sa bahay ni Lola Eleanor. Naaalala kong pinaliguan niya ako ng maligamgam na tubig at sinuotan ng malinis na pajama na amoy fabric softener. Naaalala kong ipinagtimpla niya ako ng maligamgam na gatas na may honey bago matulog at kinantahan ng Oyayi. Gusto mo bang mas makilala pa ang iyong tunay na ina?" tanong ng hukom. Nag-isip sandali si Andrea. "Your Honor, hindi po ako magsisinungaling. Curious po akong makilala ang babaeng nagbigay buhay sa akin, pero takot din po ako. Takot na baka iwan niya kami ulit. Takot na ang mga pangako niya ay tulad ng mga ginawa niya 13 taon na ang nakalipas."
At saan ka mas panatag? Kay Lola Eleanor po, Your Honor. Hindi niya ako kailanman binigo, hindi kailanman nagsinungaling sa akin. Nang tanungin ko siya kung bakit umalis ang nanay ko, hindi siya gumawa ng magagandang kwento. Sinabi niya sa akin ang totoo na minsan, ang mga matatanda ay gumagawa ng mahihirap na desisyon at nasapat ang pagmamahal niya sa akin para manatili. Bumalik si Andrea sa kanyang upuan at muling kinausap ako ng hukom. Ginang Vance, napakalinaw po ng kagustuhan ng inyong mga apo. Mayroon pa po bang dapat malaman ang korte bago gumawa ng desisyon? Tiningnan ko ang dilaw na sobre sa aking mga kamay at pagkatapos ay ang aking 3 apo. Naging matapang sila sa pagsasabi ng kanilang katotohanan. Ngayon, ako naman ang magiging matapang sa akin. Opo, Your Honor, mayroon pa po. Isang bagay na ganap na magbabago sa pananaw sa kasong ito. Kinuha ko ang huling dokumento mula sa sobre. Ito ay isang papel na ilang beses ko nang tinupi at binuklat, kaya't permanente na ang mga tupi nito. Ito po ay isang dokumentong natagpuan ko 2 taon na ang nakalipas sa mga gamit na iniwan ni Valerie sa kanyang apartment. Isang dokumentong siya mismo ang nagsulat at pumirma. Namutla si Valerie na parang isang multo. Sumandal sa kanya ang kanyang abogado, ngunit paulit-ulit na umiling ang aking anak. Anong klaseng dokumento, Ginang Vance? Isang voluntaryong pagtalikod sa karapatan bilang magulang, Your Honor. Sulat kamay ng aking anak, may pirma at petsa 3 araw matapos niyang iwan ang mga bata sa akin. Biglang tumayo si Judge Theodore Mason. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa propesyonal na pag-usisa tungo sa ganap na pagkabigla. Isang voluntaryong pagtalikod sa karapatan bilang magulang? Ginang Vance, sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo? Ganap na sigurado, Your Honor. Inabot ko ang dokumento sa court clerk. Ang papel na ito ay kasama sa mga gamit na iniwan ni Valerie sa kanyang apartment. Ibinigay ito sa akin ng may-ari, kasama ng mga litrato at iba pang personal na dokumento na iniwan ng aking anak. Natumba si Valerie sa kanyang upuan na parang hihimatayin. Kinuha ng kanyang abogado, si Mark Sullivan, ang dokumento na may nanginginig na mga kamay at nawala ng kulay ang kanyang mukha habang binabasa ito. Hindi ito maaring totoo, bulong niya. Pakibasa po ng malakas, utos ng hukom. Tumikhim ang abogado at nagsimulang magbasa sa garalgal na boses. Ako, si Valerie Vance, 26 na taong gulang, ay kusang loob na tinatalikuran ang lahat ng aking karapatan bilang ina ni na Arthur Vance, 7 taong gulang, Emily Vance, 5 taong gulang, at Andrea Vance, 3 taong gulang. Kinikilala kong wala akong emosyonal, pinansyal o psikolohikal na kakayahang palakihin sila ng maayos. Ang katahimikan sa silid ay napakalalim na maririnig ang hirap na paghinga ng lahat ng naroroon. Nagtinginan ang aking mga apo na may ekspresyon ng pagkalito at sakit. Magpatuloy, sabi ng hukom sa isang seryosong boses. Ganap kong pinahihintulutan ng aking ina, si Eleanor Vance, na gumawa ng lahat ng legal, medical at pang-edukasyon na desisyon na may kinalaman sa aking mga anak. Tinatalikuran ko ang anumang karapatang bisitahin sila, makipag-ugnayan sa kanila o angkinin sila sa hinaharap. Ang desisyong ito ay pinal at hindi mababago. Pinirmahan, Valerie Vance, may petsang Oktubre 15, 2011. Humagulgol si Valerie. Baliw ako noon. Hindi ko alam ang isinusulat ko. May sakit ako sa isip. Paulit-ulit na hinampas ng hukom ang kanyang maso. Order! Ginang Vance, meron po ba kayong mga testigo na ang dokumentong ito ay kusang loob na isinulat ng inyong anak? Opo, Your Honor. Ang may-ari ng building kung saan nakatira si Valerie, si Ginang Paula Sterling, ay maaring tumestigo na humingi sa kanya ang aking anak ng papel at panulat para magsulat ng isang mahalagang liham 3 araw matapos iwan ang mga bata. Maaari rin niyang kumpirmahin na si Valerie ay may malay at matino noong mga araw na iyon. Apurahang bumulong si Attorney Mark Sullivan sa kanyang kliyente, ngunit patuloy lang sa paghagulgol si Valerie. Higit pa rito, patuloy ko. Mayroon pang dapat malaman ng korte,
Isang bagay na natuklasan ko lamang 2 linggo na ang nakalipas na nagpapaliwanag kung bakit eksaktong ngayon bumalik ang aking anak. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ramdam ko ang pagtindi ng tensyon sa silid. Your Honor, kinuha ko ang serbisyo ng private investigator hindi lang para malaman ang mga huling kilos ng aking anak, kundi para rin lubusang maunawaan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang natuklasan namin ay nakakagulat. Kinuha ko ang isang maliit na folder mula sa aking pitaka. Si Valerie at ang kanyang partner na si Javier Dawson ay nahaharap sa isang matinding krisis pinansyal. 6 na buwan na ang nakalipas, nawalan ng trabaho si Javier. 4 na buwan na ang nakalipas, nakatanggap sila ng eviction notice mula sa kanilang bahay. 3 buwan na ang nakalipas, eksakto noong nalaman nila ang tungkol sa mana ng aking kapatid, sinimulan nila ang mga proseso para makuha ang kustodya ng aking mga apo. Itinaas ni Valerie ang kanyang ulo, ang mga mata niya'y namumula sa pag-iyak. "Ma, hayaan mo akong tapusin, anak!" Matatag ngunit hindi malupit ang aking boses. Natuklasan din ng investigador na nabubuhay kayo ni Javier sa mga utang at credit card. Mayroon kayong mahigit 30,000 dolyar na naipong utang. Sinuri ng hukom ang mga dokumentong ibinigay ko. At naniniwala po kayong ang mana ng inyong mga apo ang solusyon na hinahanap nila para sa kanilang mga problemang pinansyal? Hindi po ako naniniwala, Your Honor. Alam ko po. Diretsong tiningnan ko si Valerie. Dahil 1 linggo na ang nakalipas, tumawag sa akin sa telepono ang aking anak sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon. Ramdam ang sorpresa sa silid. Maging ang aking mga apo ay gulat na napatingin sa akin dahil hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa tawag na ito. At ano po ang sinabi niya sa tawag na iyon? Tanong ng hukom. Sinabi niyang nag-mature na siya, na nalampasan na niya ang kanyang mga problema at gusto na niyang bawiin ang kanyang mga anak. Nang tanungin ko siya kung bakit pagkatapos ng napakatagal na panahon, sinabi niyang nag-iipon daw siya ng pera para mabigyan sila ng mas magandang buhay. Huminto ako ng may diin. Pagkatapos ay tinanong ko siya tungkol sa mana ng aking kapatid. Nagkaroon ng mahabang katahimikan at pagkatapos ay sinabi niya, "Ma, ang perang iyon ay para sa mga anak ko. Gusto ko lang siguraduhin na matatanggap nila ito sa tamang panahon." At ano po ang isinagot ninyo? Sinabi ko sa kanya na ang kanyang mga anak ay mayroon ng access sa manang iyon sa pamamagitan ko, ang kanilang legal na tagapag-alaga, na ang pera ay ligtas sa isang trust fund hanggang sa maging 21 taong gulang ang bawat isa sa kanila. Doon naganap na nagbago ang tono niya. Tinakpan ni Valerie ang kanyang mukha ng mga kamay. Alam na kung ano ang susunod. Sinabi niya sa akin na bilang kanilang tunay na ina, mas may karapatan siyang pamahalaan ang manang iyon kaysa sa akin. Sinabi niyang nakipag-usap na siya sa isang abogado at maaari niyang ipaglaban ang kustodya. Binantaan niya ako, Your Honor. Sumandal pa sulong ang hukom. Paano po kayo binantaan? Sinabi niya na kung hindi ko kusang loob na ililipat ang kustodya at kontrol sa mana, aakusahan niya ako ng kidnapping. Sinabi niyang may mga testigo siya na maaaring magpatunay na sinadya kong ilayo ang mga bata sa kanya. Sinabi niya na palaging papanigan ng hukom ang isang tunay na ina kaysa sa isang lola. Biglang tumayo si Arthur mula sa kanyang upuan. "Lola, bakit hindi niyo sinabi sa amin na binantaan ka niya?" "Dahil ayokong mas mag-alala pa kayo, anak," malambing kong sagot. "At dahil alam kong lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon." Hinampas ng hukom ang kanyang maso. "Binata, maupo po kayo." Pagkatapos ay tiningnan niya ako. "Ginang Vance, meron po ba kayong record ng usapan sa teleponong iyon?" "Wala po, Your Honor, pero meron po akong mas maganda." Bahagya akong ngumiti. Pagkatapos ng tawag na iyon, nagpadala sa akin ang aking anak ng ilang text messages kung saan inulit niya ang kanyang mga banta. Mga mensaheng nakasave sa aking telepono at ipinaprint ko para sa korte. Kinuha ko ang mga printout ng mensahe at ibinigay sa clerk. Tahimik na binasa ng hukom ang mga ito. Ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging seryoso sa bawat mensahe. "Maaari niyo po bang basahin ang ilan sa mga mensaheng ito sa korte?" Tanong ng hukom. Kinuha ko ang mga printout at nagbasa sa malinaw na boses.
Mensahe mula Hulyo 18. Ma, pag-isipan mong mabuti. Ako ang tunay na ina at kahit sinong hukom ay sa akin papanig. Huwag mo nang pahirapin pa to. Nagpatuloy ako. Mensahe mula Hulyo 20. Nakausap ko na ang abogado ko. Sabi niya, ang ginawa mo ay maaaring ituring na parental kidnapping. Pwede kang makulong. At ang huling mensahe, naging mas matatag ang boses ko. Mula Hulyo 22. Ma, kung ibibigay mo sa akin ang kustodiya ng kusa, pwede tayong magkasundo sa mana. 50-50. Sa iyo ang kalahati dahil sa pag-aalaga mo sa kanila. Sa akin ang kalahati dahil ako ang nanay nila. Pero kung pipilitin mo akong dumaan sa korte, lahat mapupunta sa akin. Inilagay ng hukom ang mga dokumento sa kanyang mesa at diretsyong tiningnan si Valerie. Ginang Vance, kinukumpirma niyo po bang ipinadala ninyo ang mga mensaheng ito? Humagulgol si Valerie, hindi makapagsalita. Ang kanyang abogado ay mukhang talunan na. Your Honor, malumanay kong sabi. Gusto ko lang pong linawin na hindi ako naghahanap ng paghihiganti laban sa aking anak. Naiintindihan ko pong dumaan siya sa mahihirap na panahon noong bata pa siya. Naiintindihan ko pong ang maagang pagiging ina at mga problema sa pag-iisip ay maaaring magdulot ng mga desperadong desisyon. Tiningnan ko si Valerie ng may kalungkutan, ngunit mayroon ding determinasyon. Ngunit ang hindi ko matatanggap ay pagkatapos ng 13 taon ng ganap na pagkawala. Pagkatapos na formal na talikuran ang kanyang mga karapatan bilang ina, pagkatapos na bumuo ng bagong pamilya at ganap na kalimutan ang mga batang ito, ay babalik siya ngayon dahil lang may perang sangkot. Ano po ang hinihiling ninyo sa korte? Tanong ng hukom. Na kumpirmahin ang aking permanenteng legal na kustodiya sa aking mga menor de edad na apo na ganap na tanggihan ang demanda ni Valerie para sa kustodiya at na maglabas ng restraining order na nagbabawal kay Valerie na lumapit sa mga bata maliban kung sila, pagdating nila sa legal na edad, ay kusang loob na magpasyang makipag-ugnayan sa kanya. Sumigaw si Valerie mula sa kanyang upuan. Hindi mo maaaring ilayo sa akin ang mga anak ko magpakailanman. Humarap ako sa kanya na may ekspresyong naghahalo ng sakit at katatagan. Anak, ikaw mismo ang nagbigay sa kanila 13 taon na ang nakalipas. Wala akong kinukuha sa iyo. Pinoprotektahan ko lang ang iyong inabandona. Idineklara ng hukom ang 30 minutong recess para suriin ang lahat ng dokumentong ipinakita. Halos lumabas ang lahat sa silid hukuman, ngunit nanatili akong nakaupo sa aking pwesto, hawak ang aking pitaka sa aking dibdib na parang isang pananggalang. Lumapit ang aking mga apo, pinalibutan ako ng kanilang mga braso sa isang tahimik na yakap na mas makahulugan pa kaysa sa 1,000 salita. Lola, bulong ni Andrea, bakit hindi niyo sinabi sa amin na isinuko na pala niya kami sa sulat? Dahil gusto kong magkaroon kayo ng pagkakataong bumuo ng sarili ninyong opinyon tungkol sa inyong ina kapag sapat na ang edad ninyo para makaunawa. Sagot ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Ayokong lumaki kayo na may galit sa inyong mga puso. Hinigpitan ni Arthur ang hawak sa aking kamay. Pero nagsinungaling ka sa amin sa lahat ng mga taong ito nang sabihin mong baka bumalik siya. Hindi ako nagsinungaling, mahal ko. Palaging may posibilidad na mag-mature siya at bumalik sa tamang dahilan. Matagal akong kumapit sa pag-asang iyon. Tumingin ako kung saan nakaupo si Valerie kasama ang kanyang abogado na nag-uusap sa desperadong bulungan. Ngunit, nang tumawag siya sa akin 1 linggo na ang nakalipas, alam ko agad na hindi siya bumalik para sa inyo. Bumalik siya para sa pera. Umupo si Emily sa tabi ko. Ano na po ang mangyayari ngayon, Lola? Hindi ko alam, anak, pero alam kong sinabi natin ang katotohanan at iyon lang ang magagawa natin. Sa panahon ng recess, pinanood kong dahan-dahang lumapit sa amin si Valerie. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang abogado, ngunit hindi niya ito pinansin. Naglakad siya ng may alanganing mga hakbang na para bang bawat paa ay isang bundok na kailangang akyatin. Ma, sabi niya sa basag na boses, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Pagsisimula niya at nanginginig ang boses niya tulad noong bata pa siya at may nagawang mali. Alam kong nakagawa ako ng mga teribleng pagkakamali, pero nagbago na ako. Nagbago na talaga ako. Nagbago ka na ba, Valerie? O kailangan mo lang ng pera?
Direkta ang tanong ko, pero hindi malupit. Pagkatapos ng napakaraming taon, nakuha ko na ang karapatan sa brutal na katapatan. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Pareho. Oo, kailangan ko ang pera, pero namiss ko rin ang mga anak ko sa lahat ng mga taong ito. Namiss mo sila? Bahagyang tumaas ang boses ko. Valerie, mayroon kang 13 taon para mamiss mong sila. 13 taon para tumawag, sumulat, magpadala ng postcard tuwing Pasko. 13 taon para magtanong kung kumusta na sila, kung may kailangan sila, kung naaalala ka pa nila. Natakot ako, bulong niya. Natakot akong kamuhian nila ako sa pag-abandona sa kanila. Kung gayon, bakit ngayon? Bakit pagkatapos ng 13 taon ng takot, bigla kang nagkaroon ng lakas ng loob na ipaglaban sila sa korte? Sumandal si Valerie sa bintana na para bang kailangan niya ng pisikal na suporta para ipagpatuloy ang usapan. Dahil sinabi sa akin ni Javier na kung hindi ko susubukang bawiin ang aking mga anak at ang kanilang mana, iiwan niya ako. Sinabi niyang hindi niya kayang manatili sa isang babaeng nagpakawala ng 50,000 dolyar. Ang brutal na katapatan ng kanyang pag-amin ay ikinagulat ko. Sa isang sandali, nakita ko ang takot na batang babae na dati niyang anyo, naipit sa pagitan ng mga imposibleng desisyon. Kung gayon hindi ka pa rin nagbago, sabi ko ng may malalim na kalungkutan. 13 taon na ang nakalipas, gumawa ka ng desisyon base sa hinihiling sa iyo ng isang lalaki. Ngayon, narito ka sa parehong dahilan. Hindi ganoon kasimple. Tumaas ang boses niya, ngunit agad siyang lumingon sa paligid para siguraduhing walang nakakarinig. Ma, hindi mo naiintindihan ang pressure na dinanas ko. Si Javier ang sumuporta sa akin sa lahat ng mga taong ito. Kung wala siya, wala ako. Wala akong trabaho. Wala akong sariling bahay. Wala akong naipon. At paano ang isa mo pang anak? Ang anak na kaya mong palakihin dahil kumbinyente ito sa inyong relasyon? Natigilan si Valerie na para bang sinampal ko siya. Iba si Paul. Ipinanganak siya sa loob ng kasal namin ni Javier. Kasama siya sa aming mga plano. Anak mo rin sina Arthur, Emily at Andrea Valerie. Karapat-dapat din sila sa walang kondisyong pagmamahal. Pero hindi ko iyon maibigay sa kanila. Sumabog siya, agos ang luha sa kanyang muka. Bata pa ako noong nanganak ako sa kanila. Hindi ko alam kung paano maging isang ina. Sa tuwing umiiyak si Arthur, umiiyak din ako. Sa tuwing may bangungot si Emily, nagkakaroon ako ng panic attacks. Hindi ko sila kinaya. Sa unang pagkakataon sa usapang ito, nakaramdam ako ng awa para sa aking anak. Kung gayon, bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin noon? Bakit hindi ka lumapit sa akin at sinabing, Ma, hindi ko kaya mag-isa? Dahil natakot akong husgahan mo ako, natakot akong isipin mong masama akong ina. Valerie, lumambot ang boses ko. Tinulungan sana kita. Nakahanap sana tayo ng paraan para palakihin sila ng magkasama, pero pinili mong tumakas. Pinili mong ganap na iwanan sila. Alam ko, humagulgol siya. Alam ko. At nabuhay ako sa konsensyang iyon sa lahat ng mga taong ito. Pero Ma, ngayon, may maiaalok na akong mas maganda. Sa mana, mabibigyan ko sila ng buhay na hindi ko kailanman naibigay. Sa mana, Valerie, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa 13 taon ng pagkawala. Ito ay tungkol sa pagsulat mo ng pagtalikod sa karapatan bilang magulang. Ito ay tungkol sa pagbuo mo ng ibang pamilya at ganap na paglimot sa kanila. Umayos nang tayo si Valerie at sa isang sandali ay nakita ko ang kislap ng determinasyon na katangian niya noong bata pa siya. Ma, sa legal na usapan, ako pa rin ang kanilang tunay na ina. Ang papel na isinulat ko ay hindi notarized, hindi ito iniharap sa isang hukom. Sa technical na aspeto, wala itong ganap na legal na bisa. At naroon na, lumabas na muli ang tunay na Valerie, mapanlinlang at mapanlamang. Kung gayon, hindi ito tungkol sa pagbawi sa iyong mga anak. Ito ay tungkol sa pagkapanalo sa isang legal na kaso para makuha ang pera. Tungkol ito sa pareho, giit niya. Ma, pwede tayong magkasundo. Kukunin ko ang mga bata, pero pwede mo silang bisitahin kahit kailan mo gusto. Pwede nating paghatian ang responsibilidad sa pagpapalaki sa kanila.
At tungkol sa mana, pwede nating hatiin ng patas. Gumastos ka para sa kanila sa lahat ng mga taong ito. Makatarungang makatanggap ka ng kabayaran. Kabayaran? Lumabas sa bibig ko ang salita na parang lason. Valerie, sa tingin mo ba pinalaki ko ang mga anak mo na umaasang may kapalit na pera? Sa tingin mo ba dinala ko sila sa doktor kapag nilalagnat sila dahil umaasa akong may magbabayad sa akin? Sa tingin mo ba nagpuyat ako kapag may bangungot sila dahil umaasa akong makakatanggap ng pera? Tama na, tigilan mo na. Tinakpan ni Valerie ang kanyang mga tainga na parang isang batang ayaw marinig ang katotohanan. Hindi ako titigil, Valerie, dahil ito ang kailangan mong marinig. Hindi ko pinalaki ang mga batang iyon bilang isang investment. Pinalaki ko sila dahil mahal ko sila, dahil dugo ko sila, dahil nang iwan mo sila, kailangang may magmahal sa kanila ng walang kondisyon. Ibinaba ni Valerie ang kanyang mga kamay at tiningnan ako na may ekspresyong hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ito ang parehong tingin na mayroon siya noong teenager pa siya kapag napagtanto niyang nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Ma, sabi niya sa napakaliit na boses, ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Nagulat ako sa tanong. Sa loob ng maraming taon, inisip ko ang sandaling ito. Inisip ko kung ano ang sasabihin ko sa kanya kung hihingi siya ng tawad. Pero ngayong narito na ako, hindi madaling lumabas ang mga salita. Valerie, ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na pinag-uusapan. Hindi ito isang bagay na nakukuha kapalit ng paggawa ng mga tamang bagay. Ang pagpapatawad ay isang bagay na ibinibigay dahil pinili mong palayain ang iyong sarili mula sa sama ng loob. Kung gayon, pinapatawad mo na ba ako? Tiningnan ko ang aking anak, ang 39 na taong gulang na babaeng ito na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng pag-apruba ng kanyang ina. At naramdaman ko ang isang komplikadong halo ng pagmamahal, pagkadismaya, kalungkutan at pag-asa. Pinapatawad kita sa pagiging isang takot na bata na hindi alam kung paano maging isang ina. Pinapatawad kita sa paggawa ng mga desperadong desisyon noong nalulunod ka. Pinapatawad kita sa pagtakas noong naging napakabigat na ng responsibilidad. Ngumiti si Valerie ng may pag-asa, ngunit nagpatuloy ako. Ngunit hindi kita mapapatawad sa pagbabalik mo lamang kapag may perang sangkot. Hindi kita mapapatawad sa pagbabanta sa akin ng kulungan para makuha ang gusto mo. At hindi ko hahayaang saktan mo muli ang mga batang iyon. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kung gayon, wala na akong magagawa. Meron kang magagawa, matatag kong sagot. Maaari kang bumalik sa iyong buhay, ayusin ang iyong mga personal na problema, at kapag tunay ka nang nag-mature at nagbago, kapag kaya mo nang mag-alok ng tunay na pagmamahal nang walang hinihintay na kapalit, marahil ang iyong mga anak na mismo ang magpapasya kung gusto kanilang makilala. At ang mana? Ang mana ay sa kanila, Valerie, at sisiguraduhin kong matatanggap nila ito kapag handa na silang pamahalaan ito ng responsable. Isang court officer ang lumitaw sa hallway. Tapos na ang recess. Handa nang magpatuloy ang hukom. Habang pabalik kami sa silid hukuman, marahang hinawakan ni Valerie ang aking braso. Ma, isang huling tanong. Kung iuurong ko ang kaso ngayon, papayagan mo ba akong makita ang mga bata paminsan-minsan para sa supervised visits? Huminto ako at diretsong tiningnan ang kanyang mga mata. Ang desisyong iyan ay wala sa akin, Valerie. Nasa kanila. Kung gusto kanilang makilala, igagalang ko ang kanilang desisyon, ngunit hindi ko sila pipilitin na gawin iyon. Pumasok kami sa silid hukuman kung saan naghihintay ang hukom, at alam kong ang mga susunod na minuto ay magtatakda ng hinaharap ng aking pamilya. Umupo si Judge Theodore Mason sa kanyang pwesto at muling napuno ng tensyon ang silid hukuman. Bumalik sina Valerie at ang kanyang abogado na si Mark Sullivan sa kanilang mesa, ngunit napansin kong may nagbago sa kanyang tindig. Mas kuba siya, mas maliit, na para bang naubos ng usapan sa hallway ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Mga ginang at ginoo, pagsisimula ng hukom sa isang solemne na boses, nagkaroon ako ng oras para suriin ang lahat ng dokumentong ipinakita. At masasabi kong ang kasong ito ay nagpapakita ng mga nakakabahalang elemento na higit pa sa isang simpleng pagtatalo sa kustodya.
Diretsong tiningnan niya si Valerie. Ginang Vance, matapos suriin ang pagtalikod sa karapatan bilang magulang na sulat kamay ninyo, ang mga text messages kung saan binantaan ninyo ang inyong ina at ang dokumentadong kasaysayan ng pag-abandona sa loob ng 13 taon, mayroon akong ilang seryosong tanong sa inyo. Nanginginig na tumayo si Valerie, sumandal sa mesa para mapanatili ang kanyang balanse. Kinukumpirma niyo po ba na kusang loob ninyong isinulat ang pagtalikod sa karapatan bilang magulang na may petsang Oktubre 15, 2011? Your Honor, namagitan si Attorney Mark Sullivan. Ang kliyente ko po ay dumadaan sa isang matinding krisis sa pag-iisip sa panahong iyon. Hindi siya maaaring managot sa mga desisyong ginawa sa ilalim ng mga ganoong pagkakataon. Attorney Sullivan, sagot ng hukom sa isang matigas na tono, sinuri ko po ang mga medical report na iniharap ninyo bilang ebidensya ng depresyon ng inyong kliyente. Ipinapakita ng mga dokumento na na-discharge siya mula sa psychiatric treatment 2 buwan bago isulat ang pagtalikod na iyon. Ayon sa mga medical record, sinertipikahan ng kanyang doktor na siya ay matino sa pag-iisip at hindi panganib sa kanyang sarili o sa iba. Natumba si Valerie at tinulungan siyang maupo ng kanyang abogado. Higit pa rito, patuloy ng hukom, sinuri ko po ang mga pampublikong talaan at nalaman kong legal na ikinasal si Ginang Valerie Vance kay Ginoong Javier Dawson noong Disyembre 20, 2011, 2 buwan lamang matapos isulat ang pagtalikod sa karapatan bilang magulang. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano ang isang taong walang kakayahang mag-isip para sa kanyang mga anak ay kasabay na gumawa ng legal na desisyong magpakasal? Ganap ang katahimikan sa silid hukuman. Naririnig ko ang pagkabog ng sarili kong puso habang hinihintay ang sagot ng aking anak. Your Honor, sabi ni Valerie sa basag na boses, gusto ko lang pong magsimula ulit. Akala ko po mas makakabuti para sa lahat. Mas makakabuti para sa lahat o mas makakabuti para sa iyo? Ang tanong ng hukom ay direkta at matalim. Humagulgol si Valerie at hindi makasagot. Nagpatuloy ang hukom, Ginang Vance, sinuri ko rin po ang mga school records ng inyong anak na si Paul na ipinanganak noong 2012. Ipinapakita ng mga dokumento na kayo ay isang presenteng ina sa kanyang edukasyon. Dumalo kayo sa mga pulong ng magulang, mga school events, at nagpanatili ng isang matatag na tahanan para sa kanya sa loob ng 11 taon. Ipinapakita nito na mayroon kayong kakayahang maging isang ina, ngunit pinili ninyong gamitin ang kakayahang iyon sa anak na kumbinyente lamang sa inyo. Bawat salita ng hukom ay parang martilyo na bumabagsak sa kabaong ng pag-asa ni Valerie. Pinanood ko siyang bumagsak sa kanyang upuan, ganap na talunan. Ngunit ang pinakanakakabahala sa lahat, sabi ng hukom, itinaas ang mga nakaprint na text messages, ay ang mga tahasang banta na ginawa ninyo sa inyong ina. Ang pagbabanta ng maling akusasyon ng kidnapping ay hindi lang moral na kasuklam-suklam, kundi isang uri ng extortion, isang seryosong krimen. Desperadong tumayo si Attorney Mark Sullivan. Your Honor, humihiling po ako ng recess para makausap ang aking kliyente tungkol sa posibilidad na iurong ang kaso. Attorney Sullivan, matatag na sagot ng hukom, dahil sa mga ebidensyang ipinakita, lalo na ang mga banta ng extortion, mayroon akong legal na obligasyong i-refer ang kasong ito sa opisina ng District Attorney para suriin kung dapat bang magsampa ng mga kasong kriminal laban sa inyong kliyente. Sumigaw si Valerie mula sa kanyang upuan. Hindi po, please! Gusto ko lang pong bawiin ang mga anak ko. Ginang Vance, sabi ng hukom sa isang matigas na boses, hindi ninyo gustong bawiin ang inyong mga anak. Gusto ninyong bawiin ang pera mula sa mana. Napakalinaw po ng ebidensya. Humarap siya sa akin. Ginang Eleanor Vance, nais niyo po bang magsampa ng kaso para sa extortion laban sa inyong anak? Nagulat ako sa tanong. Sa loob ng ilang linggo, inisip ko ang sandaling ito, pero hindi ko akalaing kailangan kong magdesisyon kung ipapakulong ko ba ang sarili kong anak. Tiningnan ko si Valerie na nanonood sa akin na may nagmamakaawang mga mata. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking mga apo na naghihintay sa aking sagot na may tensyon sa kanilang mga mukha. Sa wakas, tumingin ako sa aking puso
at natagpuan ang sagot na kahit ako ay nagulat. Your Honor, hindi ko po nais magsampa ng kasong kriminal laban sa aking anak. Nakahinga ng maluwag si Valerie, ngunit nagpatuloy ako. Gayunpaman, hinihiling ko po ang isang restraining order na nagbabawal sa kanyang makipag-ugnayan sa aking mga apo o sa akin sa loob ng hindi bababa sa 5 taon maliban kung sa pamamagitan ng isang legal na kinatawan at may paunang pag-aproba ng korteng ito. Tumango ang hukom. Mukhang makatwiran ang kahilingang iyan. Mayroon pa po ba, Ginang Vance? Opo, Your Honor. Hinihiling ko pong itatag sa pampublikong talaan na si Ginang Valerie Vance ay kusang loob na tinalikuran ang lahat ng kanyang karapatan bilang magulang kina Arthur, Emily at Andrea Vance noong Oktubre 15, 2011 at anumang susunod na pagtatangkang angkinin ang kustodya o karapatan sa mga menor de edad na ito ay ituturing na walang basihan at walang legal na merito. Ipinagkakaloob, sabi ng hukom, nag-notes sa kanyang mga dokumento. Tumayo si Valerie, nanginginig. Ma, wag mo namang gawin to. Wag mong ilayo sa akin ang mga anak ko magpakailanman. Humarap ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa buong pagdinig na ito, lumabas ang aking boses na malambot ngunit hindi natitinag. Valerie, wala akong kinukuha sa iyo. Pinakawalan mo sila 13 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagsulat ng pagtalikod na iyon. Ikaw ang pumili na bumuo ng ibang pamilya at kalimutan sila. Pinoprotektahan ko lang ang iyong inabandona. Pero anak ko sila. Humagulgol siya. Hindi, matatag kong sagot. Sila ang mga anak na ipinanganak mo, pero ako ang nagpalaki sa kanila. Ako ang nagmamahal sa kanila ng walang kondisyon. Ako ang nagsakripisyo ng aking kapayapaan, kalusugan at pera para mabigyan sila ng isang matatag na tahanan. Tumayo si Arthur mula sa kanyang upuan sa gallery. Your Honor, maaari po ba akong magsalita? Tumango ang hukom. Pakiusap, lumapit. Naglakad ang aking apo patungo sa stand nang may dignidad ng isang matandang lalaki, bagaman nakikita ko sa kanyang mga mata ang sakit ng batang dati niyang anyo. Your Honor, gusto ko pong maging malinaw sa talaan na kaming magkakapatid ay hindi itinuturing na ina si Valerie Vance. Siya ang babaeng nagbigay buhay sa amin pero ang aming ina ay si Eleanor Vance, ang babaeng nagpalaki sa amin, nag-aruga, nagmahal at hindi kami kailanman iniwan. Humarap siya kay Valerie. At gusto kong malaman mo, Valerie, na kung sakaling tunay kang magbago sa hinaharap, kung kaya mo nang mag-alok ng tunay na pagmamahal nang walang hinihintay na kapalit, kung mapapatunayan mong tunay ka nang nag-mature, marahil ay pag-iisipan naming kilalanin ka bilang isang tao. Ngunit hindi ka kailanman magiging aming ina. Ang titulong iyan ay nakuha na ni Lola Eleanor. Humagulgol si Valerie, ngunit hindi pa tapos si Arthur. At tungkol sa mana ni Tio Arthur, gusto kong malaman mo na kapag kami ay naging 21 taong gulang na at malaya ng gamitin ang perang iyon, isang bahagi ay mapupunta kay Lola Eleanor dahil karapat-dapat siyang gantimpalaan sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa amin. Tumayo sina Emily at Andrea mula sa kanilang mga upuan at sumama sa kanilang kapatid sa harap ng stand. Gusto ko rin pong may sabihin, sabi ni Emily sa malinaw na boses. Valerie, hindi kita kinamumuhian, pero hindi rin kita kilala. Para sa akin, ikaw ay isang estranghero na nagbahagi ng ilan sa kanyang DNA sa akin. Ang tunay kong pamilya ay narito kasama ang aking lola na si Eleanor at ang aking mga kapatid. Diretsong tiningnan ni Andrea si Valerie sa mga mata. At gusto kong malaman mo na kung bumalik ka para sa pagmamahal, kung bumalik ka dahil talagang na-miss mo kami, baka may nabuo pa tayo. Pero bumalik ka para sa pera. At iyon na ang nagsasabi sa amin ng lahat ng kailangan naming malaman tungkol sa kung sino ka talaga. Dahan-dahang hinampas ng hukom ang kanyang maso. Sa pamamagitan nito, nagpapasya ang korteng ito ng mga sumusunod. Ang permanenteng legal na kustodya ni Ginang Eleanor Vance sa mga menor de edad na sina Emily Vance at Andrea Vance ay kinukumpirma.
Isang 5 taong restraining order ang itinatatag laban kay Ginang Valerie Vance. Ang demanda para sa kustodya na isinampa ni Ginang Valerie Vance ay idinedeklarang walang bisa at pinagbabawalan siyang magsampa ng mga katulad na kaso sa hinaharap ng walang sapat na bagong ebidensya ng pagbabago ng mga pangyayari. Ganap na bumagsak si Valerie, sinusuportahan lamang ng kanyang abogado. "Ma," bulong niya, "mapapatawad mo pa ba ako ng lubusan?" Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanya, ramdam ang bigat ng lahat ng mga taong ito sa aking mga balikat. Pagdating ko sa kanyang tabi, inilagay ko ang aking kamay sa kanyang pisnging basang-basa ng luha. "Valerie, matagal na kitang pinatawad, pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang hahayaan kitang saktan muli ang mga batang ito. Sapat na ang kanilang pinagdaanan." "Ano na ang gagawin ko ngayon?" tanong niya sa boses ng isang nawawalang batang babae. "Uuwi ka sa bahay mo. Aalagaan mo ang anak na mayroon ka. Magtatrabaho ka para sa iyong sarili, para maging isang mas mabuting tao. At marahil balang araw, kapag tunay ka nang nagbago, ang aking mga apo na mismo ang magpapasya kung gusto ka nilang makilala." "At kung iwanan ako ni Javier dahil hindi ko nakuha ang pera?" Huminga ako ng malalim. "Kung gayon, marahil ay oras na para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa, anak. Marahil ay oras na para itigil mo ang pagbase ng iyong mga desisyon sa inaasahan sa iyo ng mga lalaki." Tumayo ang hukom, senyales na tapos na ang pagdinig. Sarado na ang korte. Habang paalis kami sa silid hukuman, nakaramdam ako ng kakaibang halo ng tagumpay at kalungkutan. Nanalo ako sa legal na laban, ngunit nawalan ako ng pag-asang bumalik ang aking anak sa tamang dahilan. Ngunit nang palibutan ako ng aking mga apo ng kanilang mga braso sa hallway ng korte, alam kong tama ang mga naging desisyon ko. Minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang protektahan ang mga mahal mo, kahit na masaktan nito ang mga mahal mo rin. 3 buwan pagkatapos ng paglilitis, nakaupo ako sa aking maliit na kusina habang pinapanood si Andrea na nagpa-practice ng gitara para sa kanyang school recital. Ang ilaw ng hapon ay pumapasok sa bintana at nagbibigay liwanag sa kanyang nakakonsentrang mukha, nakamukhang kamukha ko noong kaedad niya ako. Si Arthur ay nasa kolehiyo na, nag-aaral ng engineering sa isang full scholarship na nakuha namin pagkatapos ng maraming pagsisikap. Si Emily ay nagtatrabaho part-time sa isang bookstore habang tinatapos ang high school. Ang buhay ay bumalik na sa dati nitong ritmo, ngunit iba, mas mapayapa. Wala na ang patuloy na tensyon kung may darating ba para kunin ang mga bata. Wala nang mga gabing walang tulog sa pag-iisip tungkol sa mga legal na demanda. Ang restraining order ay nagbigay sa amin ng kapayapaang kailangan namin. Tumunog ang doorbell at binuksan ko ito. Si Ginang Elma, ang aking kapitbahay at kapatid ng hukom na may dalang isang tray ng bagong lutong tamales. "Eleanor, tingnan mo ang dala ko sa'yo," sabi niya ng kanyang makainang ngiti. "Alam kong pagod ka sa trabaho at naisip kong makakatulong ito." "Salamat, Elma. Pasok ka. Magkape tayo." Habang naghahanda kami ng kape, tiningnan ako ni Elma na may ekspresyong alam ko na. Mayroon siyang gustong sabihin, ngunit hindi alam kung paano magsisimula. "Sabihin mo na, Elma, 40 taon na kitang kilala." "Tungkol ito kay Valerie," sabi niya sa wakas. Sinabi sa akin ng kapatid kong si Theodore na nagtatanong siya kung paano mag-apela sa desisyon. Nakaramdam ako ng buhol sa aking sikmura, ngunit huminga ako ng malalim. At ano ang sinabi sa kanya? Na wala siyang legal na basehan para mag-apela, na ang pagtalikod sa karapatan bilang magulang na isinulat niya ay may bisa, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang mga sumunod na kilos. Pero Eleanor, may isa pa. Iniwan siya ni Javier noong nakaraang linggo. Kinuha niya ang kanilang anak na si Paul at sinabi sa kanyang hindi niya kayang manatili sa isang babaeng nagpakawala ng $150,000 dahil sa katangahan. Ang balita ay parang isang sampal. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Valerie sa akin, anak ko pa rin siya at masakit malaman na nagdurusa siya. Saan siya nakatira ngayon? Sa isang maliit na apartment malapit sa downtown. Nagtatrabaho siyang naglilinis ng mga opisina sa gabi. Sabi ni Theodore, mukha siyang kahabag-habag, napakapayat, napakalungkot.
Huminto sa pagtugtog ng gitara si Andrea at lumapit sa amin. Pinag-uusapan niyo po ba ang aking tunay na ina? Oo, mahal ko, tapat kong sagot. Mukhang dumadaan siya sa isang mahirap na panahon. Umupo si Andrea sa tabi ko. Nalulungkot po ba kayo para sa kanya, Lola? Nagulat ako sa kanyang tanong dahil sa pagka-matured nito. Oo, nalulungkot ako. Sa kabila ng lahat ng nangyari, anak ko pa rin siya. Ayokong malaman na nagdurusa siya. Pero hindi ibig sabihin noon na may ginawa tayong mali sa pagtatanggol sa ating sarili, tama po? Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Hindi, mahal ko. Minsan sa buhay, kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon. Maaari kang makaramdam ng awa para sa isang tao at kasabay nito ay protektahan ang iyong sarili mula sa kanila. Marahang sumingit si Elma. Eleanor, may isa pa kang dapat malaman. Nagtatanong si Valerie tungkol sa mga bata. Hindi niya nilabag ang restraining order, pero nagtatanong siya sa mga kapitbahay kung kumusta na sila, kung magaling ba sila sa eskwela, kung may kailangan sila. Sa tingin mo ba may binabalak siya? Tanong ko ng may pag-aalala. Hindi ko alam, pero gusto ni Theodore na malaman mo para kung sakali. Nang gabing iyon, matapos matulog si Andrea, nanatili akong gising na iniisip si Valerie. Inisip ko siyang mag-isa sa maliit na apartment na iyon na walang partner, walang anak, walang matatag na trabaho. Inisip ko ang kanyang pagsisisi, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang desperasyon. Kinabukasan, gumawa ako ng isang desisyon na kahit ako ay nagulat. Pumunta ako sa supermarket at bumili ng pagkain para sa isang linggo. Bigas, beans, manok, gulay, tinapay, gatas. Inilagay ko ang lahat sa mga bag at nagmaneho papunta sa address na ibinigay sa akin ni Elma. Luma at sira-sira ang gusali. Umakyat ako sa hagdan patungo sa ikatlong palapag at kumatok sa pinto ng apartment 3B. Narinig ko ang mabagal na mga yabag at pagkatapos ay ang boses ni Valerie sa likod ng pinto. Sino yan? Ako to, Valerie, ang nanay mo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan pagkatapos ay ang tunog ng mga kandadong binubuksan. Bumukas ang pinto at nakita ko ang aking anak. Tama si Elma. Mukha siyang kahabag-habag. Labis ang ipinayat niya. May malalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang damit ay malinis ngunit napakaluma na. Ma, bulong niya, na para bang hindi siya makapaniwalang nandoon ako. Anong ginagawa mo rito? Nagdala ako ng ilang gamit para sa'yo, sabi ko. Itinaas ang mga bag. Pwede ba akong pumasok? Tumabi siya at pumasok ako sa apartment. Maliit ito, ngunit malinis. Isang lumang sofa, isang mesa sa kusina na may 2 upuan, isang maliit na telebisyon. Sa mesa ay nakasalansan ang mga hindi nabayarang bayarin. Bakit? Tanong niya habang inilalagay ko ang mga bag sa kusina. Dahil anak kita, simpleng sagot ko. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi kita kayang tiisin na magutom. Bumagsak si Valerie sa sofa at humagulgol. Ma, nawala na sa akin ang lahat. Kinuha ni Javier si Paul. Sinabi niyang talunan ako na nagkaroon ako ng pagkakataong makakuha ng madaling pera at sinira ko ito dahil sa pagiging sentimental. Umupo ako sa tabi niya. At ano ang sinabi mo sa kanya? Wala. Wala akong sinabi dahil alam kong tama siya. Talunan ako. Nawala sa akin ang una kong mga anak. Nawala ang mana. Nawala si Paul. Nawala ang bahay ko. Valerie, sabi ko sa malambot ngunit matatag na boses. Hindi mo nawala ang una mong mga anak. Inabandona mo sila. May pagkakaiba doon. Tiningnan niya ako na may mga matang namamaga sa pag-iyak. Palagi mo na lang ipapaalala sa akin ang mga pagkakamali ko. Hindi kita ipapaalala, pero hindi ko rin hahayaang baguhin mo ang kasaysayan. Kung gusto mo talagang magbago, kailangan mong magsimula sa pagtanggap sa katotohanan ng iyong ginawa. At anong katotohanan niyon? Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana na nakatanaw sa kalye. Na mayroon kang 3 magagandang anak at inabandona mo sila dahil hindi sila kumbinyente sa bago mong relasyon. Na bumuo ka ng ibang pamilya at ganap na kinalimutan sila sa loob ng 13 taon. Na bumalik ka lang noong may perang sangkot. Alam ko na lahat yan, sumabog siya.
Araw-araw kong dinadala ang konsensyang iyon. Humarap ako sa kanya. Walang silbi ang konsensya, Valerie. Ang konsensya ay pagkaawa sa sarili na nagbabalat kayo. Ang may silbi ay ang tunay na pagsisisi at ang tunay na pagnanais na magbago. At paano mo malalaman kung tunay ang pagsisisi ko? Dahil kung tunay iyan, hindi ka sana bumalik na humihingi ng kustodya. Bumalik ka sana na humihingi ng tawad. Bumalik ka sana na nagtatanong kung paano ka makakatulong, hindi kung ano ang makukuha mo. Matagal na nanahimik si Valerie. Sa wakas, nagtanong siya, may paraan pa ba para makilala ko ulit ang mga anak ko? Siguro, sagot ko. Pero kailangan itong maging ayon sa kanilang kagustuhan kapag handa na sila kung sakali. At sa ngayon? Sa ngayon, magtrabaho ka para sa iyong sarili, kumuha ka ng tulong psikolohikal, maghanap ka ng matatag na trabaho, matutong mamuhay mag-isa nang hindi umaasa sa isang lalaki, maging ang babaeng gugustuhin mong maging ina nila. Naglakad ako patungo sa pinto. Ang pagkain ay tatagal ng 1 linggo. Pagkatapos niyan, kailangan mo nang mag-isa. Bibisitahin mo pa ba ako? Tanong niya sa maliit na boses. Hindi ko alam, Valerie. Nakasalalay iyan sa iyo, sa mga desisyong gagawin mo mula ngayon. Umalis ako sa apartment na may kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pagpunta, pero alam kong hindi ko kayang hayaang magutom ang aking anak, anuman ang kanyang nagawa. Pag-uwi ko, nasa kusina si Arthur at nag-aaral. Tumingala siya pagpasok ko. Lola, saan po kayo galing? Hinahanap ko po kayo. Pinuntahan ko ang iyong tunay na ina, tapat kong sinabi sa kanya. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Bakit po? Dahil nagugutom siya at anak ko pa rin siya. Isinara ni Arthur ang kanyang mga libro at seryoso akong tiningnan. Lola, sana po hindi ibig sabihin niyan ay hahayaan niyo siyang bumalik sa buhay natin. Hindi, mahal ko. Ibig sabihin, kaya kong makaramdam ng awa nang hindi isinasakripisyo ang ating kaligtasan. Dahan-dahan siyang tumango. Sa tingin niyo po ba, magbabago pa siya talaga? Hindi ko alam, tapat kong sagot. Pero kung magbago man siya, ito ay dahil nagpasya siyang magbago, hindi dahil pinilit natin siya o sinagip. Nang gabing iyon, habang naghahanda akong matulog, inisip ko ang mga aral na itinuro sa amin ng karanasang ito. Minsan, ang pinakatunay na pag-ibig ay ang nagtatakda ng mga hangganan. Minsan, ang pagprotekta sa mga mahal mo ay nangangahulugang pagsasabi ng hindi sa mga mahal mo rin. At minsan lang, ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ang hustisya ay simpleng pagpayag na mahayag ang natural na kahihinatnan ng mga desisyon ng isang tao habang pinipili mo ang pag-ibig kaysa sa sama ng loob. 1 taon pagkatapos ng paglilitis, nakaupo ako sa aking hardin habang pinapanood ang mga kamatis na itinanim ko noong tagsibol. Nagtapos si Arthur ng may karangalan sa kolehiyo at nakakuha ng trabaho sa isang engineering firm. Natanggap si Emily sa kolehiyo na may partial scholarship. Si Andrea, ngayon ay 17 taong gulang, ang nangunguna sa banda ng kanilang eskwelahan. Ang mana ni Tio Arthur ay nananatiling hindi nagagalaw sa kanilang mga trust account, naghihintay na maging 21 taong gulang ang bawat isa sa kanila. Ngunit ang pinakamahalaga, umunlad ang aking mga apo nang wala ang patuloy na anino ng takot sa pag-abandona. Dumating si Ginang Alma na may balita. Eleanor, may sasabihin ako sa iyo tungkol kay Valerie. Anong nangyari ngayon? Tanong ko, inihahanda ang aking sarili. Nag-enroll siya sa psychological therapy. 6 na buwan na siyang dumadalo ng regular. Sinabi sa akin ni Theodore na siya mismo ang nagbabayad para sa mga sesyon gamit ang kanyang trabaho sa paglilinis. Ang balita ay tunay na ikinagulat ko. At mayroon pa. Nakakuha siya ng trabaho sa umaga bilang receptionist sa isang medical clinic. Hindi na siya naglilinis ng mga opisina sa gabi. Mukha siyang mas maayos, mas matatag. Nagtatanong ba siya tungkol sa mga bata? Hindi. Sa katunayan, sinabi sa kanya na binisita mo siya at sumagot siya na sapat na ang nagawa ng nanay niya para sa kanya na ngayon ay siya naman ang dapat magpatunay na kaya niyang magbago ng walang tulong. Nakaramdam ako ng kakaibang pagmamalaki para sa aking anak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon.
Nang hapong iyon, umuwi si Andrea mula sa eskwela na may malalim na iniisip. Lola, pwede po ba akong magtanong? Palagi, mahal ko. Sa tingin niyo po ba, gugustuhin ko pang kilalanin ang aking tunay na ina? Hindi ako nagulat sa tanong. Alam kong darating din ang sandaling ito. Hindi ko alam, Andrea. Ito ay isang desisyon na ikaw lang ang makakagawa kapag handa ka na. Magagalit po ba kayo kung balang araw ay magpasya akong makipagkita sa kanya? Hindi, mahal ko. Ipagmamalaki kita sa paggawa mo ng sarili mong mga desisyon bilang isang responsableng matanda. At kung magpasya kang hindi siya kailanman kilalanin, ipagmamalaki ko rin iyon. Ang desisyon ay ganap na sa iyo. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan, pinag-isipan ko ang lahat ng aming pinagdaanan. Sa loob ng maraming taon, nagkimkim ako ng sama ng loob kay Valerie. Sama ng loob sa pag-iwan sa akin ng isang responsibilidad na hindi sa akin. Sama ng loob sa paglimot sa kanyang mga anak. Sama ng loob sa pagbabalik lamang para sa pera. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng panahong ito, napagtanto kong ang sama ng loob ay isang kadena na nagtatali sa aming dalawa. Nang pakawalan ko ito, pinalaya ko ang aking sarili. Noong nakaraang linggo, naglabing-siyam na taong gulang si Emily. Sa pagdiriwang, may sinabi siya sa akin na pumuno sa aking puso. Lola, salamat po sa pagligtas sa amin, pero higit pa roon, salamat po sa pagtuturo sa amin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nang iiwan. Si Arthur, ngayon ay 21 taong gulang na, ay may ganap na access sa kanyang mana. Ang unang ginawa niya ay magtabi ng 10,000 dolyar para sa akin. Para sa lahat ng nagastos niyo sa amin, sa lahat ng mga taong ito, sabi niya. Tinanggap ko ang pera, hindi dahil kailangan ko ito, kundi dahil mahalaga para sa kanya na ibigay ito sa akin. Minsan naiisip ko kung ano ang nangyari kung bumalik si Valerie sa tamang dahilan. Kung bumalik siya na humihingi ng tawad sa halip na humihingi ng kustodya. Kung nagpakita siya ng tunay na pagsisisi sa halip na mga legal na banta, marahil ay nakahanap kami ng paraan upang magkasama. Marahil ay nakabuo kami ng isang bagay na kahawig ng isang pinalawak na pamilya. Marahil ay nagkaroon ng pagkakataon ang aking mga apo na makilala ang kanilang tunay na ina sa ilalim ng malusog na mga pangyayari. Ngunit ang buhay ay hindi tungkol sa baka. Ito ay tungkol sa mga desisyong ginagawa natin gamit ang impormasyong mayroon tayo sa sandaling iyon. Pinili kong protektahan ang 3 inabandonang bata. Pinili kong mahalin sila ng walang kondisyon noong hindi kaya ng kanilang sariling ina. Pinili kong isakripisyo ang aking kapayapaan at yaman para bigyan sila ng katatagan. At nang dumating ang oras na ipagtanggol sila, pinili kong ipaglaban sila ng buong lakas. Wala akong pinagsisisihan sa mga desisyong iyon. Ngayon, habang pinapanood kong mag-practice ng gitara si Andrea, mag-aral si Emily para sa kanyang mga pagsusulit sa kolehiyo, at magplano si Arthur para sa kanyang professional na hinaharap, alam kong tama ang mga naging desisyon ko. Sila ay mga responsableng, madamayin at masisipag na matatanda. Sila ay mabubuting tao na nag-aambag ng positibo sa mundo. Sila ang buhay na patunay na ang walang kondisyong pagmamahal at matatag na mga hangganan ay maaaring magkasama. Minsan tinatanong ako ng mga tao kung kinamumuhian ko si Valerie sa ginawa niya. Ang sagot ay hindi. Hindi ko siya kinamumuhian, ngunit hindi ko rin siya kinukonsinte. Naiintindihan kong bata pa siya noong nagkaanak siya. Naiintindihan kong maaaring maging napakabigat ng pagiging ina. Naiintindihan kong lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit naiintindihan ko rin na ang ilang mga pagkakamali ay may permanenteng kahihinatnan. At ang pagpiling iwanan ang iyong mga anak ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang desisyon na tumutukoy kung sino ka bilang isang tao. Pinili ni Valerie ang kanyang bagong buhay kaysa sa kanyang mga anak. Pinili ko ang mga batang iyon kaysa sa aking kaginhawaan. Pareho kaming nabubuhay sa mga kahihinatnan ng aming mga desisyon. Ang pagkakaiba ay, ako ay makakatulog ng mahimbing sa gabi na alam kong palagi kong inuuna ang kapakanan ng mga bata. Siya ay kailangang mabuhay magpakailanman na alam na inabandonan niya sila noong pinakakailangan nila siya.
Kung may isang aral sa lahat ng ito ay ang hustisya ay hindi laging dumarating sa anyo ng parusa. Minsan, ang hustisya ay simpleng bawat tao ay tumatanggap ng eksakto kung ano ang nararapat sa kanilang mga kilos. Nararapat sa akin ang walang kondisyong pagmamahal ng aking mga apo dahil binigyan ko sila ng walang kondisyong pagmamahal sa loob ng 13 taon. Nararapat kay Valerie ang kawalan ng pagmamahal na iyon dahil pinili niyang mawala sa loob ng 13 taon. Hindi ito paghihiganti. Ito ay natural na kahihinatnan. At marahil kung tunay siyang nagbago, kung tunay siyang nagtatrabaho para sa kanyang sarili, balang araw ay magpapasya ang aking mga apo na bigyan siya ng pagkakataon. Ngunit ito ay magiging kanilang desisyon sa kanilang mga tuntunin kapag handa na sila. Sa ngayon, patuloy akong magiging kung ano ako noon pa man, ang kanilang lola, kanilang tagapagtanggol, kanilang ligtas na tahanan, kanilang walang kondisyong pagmamahal, dahil ganyan gumagana ang tunay na pag-ibig. Hindi ito nangiiwan, hindi ito nakikipagnegosasyon, hindi ito nagtatakda ng mga kondisyon. Ito ay simpleng nandyan. Patuloy tulad ng bukang liwayway, matatag tulad ng mga ugat ng isang matandang puno, tahimik tulad ng isang panalangin hindi natatapos. At iyon, sa huli, ay sapat na. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagpatuloy akong magdala ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Hinihintay ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inire-rekomenda. Marami pang iba sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay, ng may pagmamahal at paggalang.